Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-pulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. Ito ang sinasabi, "At mangyari-yari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit at ang ikatlo ay maiiwan." Pinagpala na po tayo sa pagbabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, maraming pong salamat sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pagaling mo sa mga karamdaman, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat o Diyos dahil patuloy kaming lumakad ayon sa iyong kalooban. At salamat, Panginoon, dahil kami ay muli mong ginising sa umagang ito. At sa umagang ito rin, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang pagalingin, abutin sa mga karamdaman na kanilang taglay upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa banig ng karamdaman. At ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Ngayon din po, O Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Panginoong Hesus, Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon, na lahat ay alam mo, Panginoon, ang mga nangyayari. Kaya dalangin ko, O Diyos, na manumbalik ang mga pagkakaunawaan sa bawat isa, O Lord. Tulungan mo po ang aming mga leaders upang ito po ay maayos at hindi magkakaroon ng anumang sigalot sa bawat isa, Panginoon, na hindi nagkakaintindihan. Dalangin ko, Diyos, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang trabaho. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, at ilayo sa anumang kapahamakan. Turuan mo sila, Panginoon, na maging matatag, maayos ang kanilang paglilingkod sa mga trabaho na kanilang pinapasukan. At sa umaga rin ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang OFW na patuloy mo silang gabayan, ingatan sa kanilang mga trabaho. Puspusin mo sila ng iyong pagpapala upang ang kalakasan ay kanilang mararanasan, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Bigyan mo sila ng magandang trabaho, Panginoon, upang magkaroon sila ng hanap buhay. Kami tinataas sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga mangingisda na wala naman silang holiday, Panginoon. Sila ay patuloy na nangingisda sa laot ng karagatan. Kaya, Lord, dalangin ko ang pag-iingat mo sa kanila. Tulad ng yung mga apostol na naroon sa kalautan na yung pinahinto ang malakas na hangin, Panginoon. Gayon din po, Diyos, ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan. Palakasin ang kanilang katawan upang patuloy silang makapagpatanim
ng mga pagkain katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ikaw, Diyos, ang silang mapala sa kanyang mga pananim, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga nasunugan na wala ng tahanan. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga matatanda, mga senior citizen, at yung mga bata, Panginoon. Pandungan mo sila ng iyong mahabaging kamay upang hindi sila malamigan o maulanan man, Panginoon. Layo mo sila sa kapamakan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang talatang ito ay propesiya ng Diyos tungkol sa mga huling araw. Ibig sabihin, malinaw na sinabi ng Diyos sa tao na sa huli ay hindi mananatili ang maraming tao. 1/3 lamang sa sangkatauhan ang makaliligtas, no? At 2/3 ang mawawasak. Sino ang 2/3 na mawawasak? Sino ang pangatlo na maiiwan? Maaaring isipin ng maraming tao na ang 3 ay yaong mga naniniwala sa Panginoong Hesus at kayang magtapat sa kanilang mga kasalanan at magsisisi sa Panginoon. At ang 2/3 ay tumutukoy sa mga hintil na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero ganito ba talaga? Propesiya at ng aklat ng bayan. Mapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan na nga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mula sa talatang ito, mga kaibigan, makikita natin na kapag tayo ay nalinis na sa kasalanan at hindi na nagkasala, tayo ay makakaligtas at makakapasok sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang 3 ay tumutukoy sa mga napalaya mula sa kasalanan at nadalisay. Kahit na ang mga tao ay pinatawad sa kasalanan nang sila'y ay naniniwala sa Panginoon, sila ay madalas pa rin nagkakasala at hindi pa nalilinis. Kaya hindi sila kabilang sa 3, lalo na ang mga hindi kumikilala na mayroong Diyos at lumalaban sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang matuwid, banal na Diyos, paano pahihintulutan ng Diyos na manatili ang mga kasalanan at makapasok sa kanyang kaharian? Sa puntong ito, mga kaibigan, maaaring malito ang ilang tao. Kapag naniniwala tayo sa Panginoon, mga kaibigan, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Pinatawad na. Ngunit, madalas pa rin tayong gumawa ng mga kasalanan at hindi pa tayo nadalisay. Ito ang isang katotohanan. Kaya paano natin makakamit ang pagdadalisay hindi na magkasala at sa gayon ay mapabilang sa 3 mananatili?
Una, pag-usapan natin kung bakit madalas pa rin tayong magkasala. Kapag naniniwala tayo at sumasampalataya sa Panginoon at pinatawad ang ating mga kasalanan, matapos tayong mapinsala ni Satanas, mayroon tayong makasalanang kalikasan sa loob natin. Sa ating paniniwala sa Panginoon o sa ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Maaari tayong lumapit sa Diyos upang manalangin sa Diyos. No? Hindi na tayo hinahatulan ng batas at maaari nating matamasa ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Gayunpaman mga kaibigan, ang ating makasalanang kalikasan ay umiira pa rin sa loob, nakatali sa ating makasalanang kalikasan. Tayo ay nagkakasala at lumalaban sa Diyos nang hindi sinasadya. Hindi tayo nakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan at nakamit ang kabanalan. At hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga katuwid, maraming bisis na ipinoprosesa ng Panginoong Hesus na siya ay babalik sa mga huling araw. Ibig sabihin, siya ay babalik sa mga huling araw upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ayon sa Juan 16:12 hanggang 13. Pagkabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Juan 17:17. Mayroon din sa 1 Pedro 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Makikita na ang gawaing paghatol na gagawin ng nagbalik na Panginoon ay ang ganap na lutasin ang makasalanang kalikasan ng tao upang ang tao ay mapalaya mula sa kasalanan, dalisayin, iligtas ng Diyos at madala sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong ito ang ikatlong na maiiwan. Kapag natapos na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, dadalhin ng Diyos ang malalaking sakuna at gagawin ang gawain ng paggantimpala sa mabuti at pagpaparusa sa mga kasamaan. Sa panahong iyon, mga kaibigan, yung mga hindi pa rin tumanggap sa gawain ng paghatol at papadalisay ng Diyos sa mga huling araw at lumalaban pa sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ay mahuhulog sa mga sakuna na magiging kabilang sa 2/3 na mahihiwalay. Kaya ang 6,000 taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay ganap na matatapos. Tulad ng sabi ng mga salita ng Diyos, ang aking gawain ay tatagal lamang ng 6,000 taon.
at ako ay nangako na ang pagkontrol ng masama sa buong sangkatauhan excuse me, ay hindi rin tatagal ng higit sa 6,000 taon. At ngayon, tapos na ang oras. Hindi ko na ipagpapatuloy o ipagpapaliban pa. Sa panahon ng mga huling araw, mga kaibigan, sabi ng Diyos, aking lulupigin si Satanas. Babawiin ko ang lahat ng aking kaluwalhatian at babawiin ko ang lahat ng kaluluwa sa lupa na kabilang sa akin upang itong mga kaluluwang naghihinagpis ay maaaring makawala sa dagat ng pagdurusa. At sa gayon, matatapos na ang aking buong gawain sa lupa. Simula sa araw na ito, hindi na ako kailanman magkakatawang tao sa lupa at hindi na muling gagawa pa sa lupa ng aking espiritu na nagkukontrol ng lahat. Ako ay gagawa lamang ng isang bagay sa lupa, no? Huhubugin kong muli ang sangkatauhan, isang sangkatauhan na banal at siyang aking tapat na lungsod sa lupa. Ngunit alamin ninyo na hindi ko lilipulin ang buong mundo. Hindi ko rin lilipulin ang buong sangkatauhan. Iingatan ko yaong natitirang 3 bahagi. Ang 3 bahaging nagmamahal sa akin at lubusan kong nalulupig at sila ay aking gagawing mabunga at mapagparami sa lupa kagaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilalim ng kautusan. No? Binubusog sila ng masaganang mga tupa at baka at lahat ng kasaganaan ng lupa. Ang sangkatauhang ito ay mananatili sa akin magpakailanman. Ngunit, hindi ito ang magiging karumal-dumal na maruming sangkatauhan sa ngayon, kundi isang sangkatauhan na natipon mula sa lahat niyong aking mga natamo. Ang sangkatauhang iyon ay hindi mapipinsala, mga kaibigan, magagambala o makukubkub ni Satanas at magiging ang tanging sangkatauhan na mananatili sa mundo pagkatapos kong nagtagumpay laban kay Satanas. Ito ang sangkatauhan na nalulupig ko na ngayon at nagtatamo ng aking pangako. At sa gayon, ang sangkatauhan na nalulupig sa panahon ng mga huling araw ay siya ring sangkatauhan na maliligtas at magtatamo ng aking walang hanggang mga pagpapala. Ito ang tanging magiging patunay ng aking tagumpay laban kay Satanas at ang tanging mga nasamsam sa aking pagkikipaglaban kay Satanas. Itong mga nasamsam sa digmaan ay aking naililigtas mula sa sakop ni Satanas. At ang tanging pagkakabuo-buo at bunga at aking 6,000 taong plano ng pamamahala, sila ay nagmula sa bawat bansa at denominasyon, mula sa bawat lugar at bayan. At sa buong sansinukob, sila ay galing sa iba't ibang bahagi. May iba't ibang wika, kaugalian at mga kulay ng balat. At sila ay nakakalat sa lahat ng bansa at denominasyon sa buong mundo at maging sa bawat sulok ng mundo. Hindi magtatagal, sila ay magsasama-sama
upang buuin ang isang ganap ng sangkatauhan. No? Isang pagtitipon ng tao na hindi kayang abutin ng puwersa ni Satanas. Yaong mga nasa gitna ng sangkatauhan na hindi ko nailigtas at nalupig ay tahimik, nalulubog sa kailaliman ng dagat at masusunog ng aking tumutupok na apoy ng walang hanggan. Walang sinumang may katawan ang makakatakas sa oras sa araw ng puot. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dalangin ko, O Diyos, na maging patnubay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay upang sa iyong pagbabalik, Panginoon, kami po'y nakahanda na sumama sa inyo upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa iyong mga anak dito sa mundo. Ikaw, O Diyos, ang siyang tanging nagkukontrol sa amin upang kami, O Diyos, ay hindi magkasala. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kami makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin kong pagpalain mo ang mga anak mong patuloy na nakikinig at isinasabuhay ang mga salita mo, Panginoon. Busugin mo sila ng iyong mga pagpapala. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong samahayan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, ko po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Nakakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang pagtitiwala ninyo sa amin. Amen.